medyo hati kami nung nag-caucus kami. Mhm. May mga views na gusto nila. Merong isang view na gusto outright na i-dismiss na formally ng Senado. Yung parang huwag na ituloy yung na mag-convene an impeachment court. Ano? Merong view naman na hindi, tuloy-tuloy mag-trial tayo. Mhm. Kasi mali yung decision ng Korte Suprema. Ako, personally, in-express ko rin ito ng caucus. Sabi ko, wala naman tayong choice kasi nag-declare na ang Korte Suprema sa ruling nila, unanimous sila, whether unanimous or hindi, basta Supreme Court ruling, na unconstitutional yung articles of impeachment at walang jurisdiction ang Senado. Mhm. So, ang view ko is, kailangan irespeto natin at tumalima tayo, obey natin yung ruling ng Supreme Court. Otherwise, ang pinakamalaking casualty rito, pag hindi natin sinuway natin, yung rule of law. Magkaroon tayo ng crisis kasi kada lang ba na hindi tayo sang-ayon sa ruling, hindi natin susundin. Medyo magulo na yung sitwasyon natin sa ating bansa. Wala tayong rule of law na kinikilala. Now, ang sanabi naman ng House, meron silang hanggang August 11 para mag-file ng motion for reconsideration. Ang view ko, in-express ko rin ito sa caucus, sundin natin ngayon kasi sa tingin ko, in action is compliance. Huwag nating sabing dinidismiss natin kasi we're taking action. Huwag din tayo mag-attempt man lang na ituloy natin ang trial kasi that's disobedience to sa ruling ng Korte Suprema. Pwede bang huwag tayong umakto, that's a form of compliance kasi sinabing wala tayong jurisdiction. Ngayon, pag dumating yung panahon na sabihin natin, quote-unquote, na enlighten yung mga maestrado, iniba nila yung ruling or even reverse nila yung ruling, which is medyo unlikely, di ba? Kasi unanimous. At any rate, kung sakali mangyari yon at inutusan tayo, meron tayong jurisdiction na pala, at inutusan tayong mag-proceed sa trial, di gawin natin. Wala tayong parang no harm done, ano? On both ends. So, yun ang aking position. So, in the meantime, na may ruling, sundin natin na sinabi na immediately executory. No? Although, right naman ng House para mag-file ng MR. Pero immediately executory. So, huwag tayong gumalaw. Wala tayong jurisdiction, sabi nila eh. No, pero may mga sektor nga po na nagsasabi at maging si Justice Carpio kanina, kinarakterize niya na may pagka-overreach yung decision ng Supreme Court. That's one. Number two, in motion na po itong the Senate as an impeachment trial court na convene na trial. In other words, in motion na ito. So, wouldn't that present the Senate the opportunity na di pagpapatuloy lang natin kasi hindi naman po magko-convene pa lang na-convene na. Although, another element is this is now the 20th Congress. Ano po ang takeaway niyo dyan? Actually, hindi lang na-convene. Effectively, yung trial nag-start na eh. Correct, opo. Kasi nagpadala na ng summons eh. Opo. So talaga nag-start na yung trial. Kasi kailan ba nag-start yung trial? Kung susundin natin yung mahigpit na definition ng trial, once na yung articles of impeachment nakarating na sa Senado at nag-convene na, nag-constitute na yung Senate as an impeachment court, effectively nag-start na yung trial eh. So yun, that's another school of thought. Kasi kung nag-start na yung trial at pipigilan ng Korte Suprema, and nawala na yung pagka-sui generis naman ng Senate kung hindi nila susundin yung kanilang mandato under the Constitution. Yeah. Yung sa paragraph 1, yung sa Article 11, di ba, Section 3, ang nakalagay doon, exclusive jurisdiction doon sa lahat ng impeachment cases. Ngayon, ang sinasabing overreach, ako mismo, nung binasa ko yung decision, merong portion kasi doon na pati yung paragraph 4, kasi dalawa yung modes ng House na sinusunod bago sila makapag-file o makapag-transmit ng articles of impeachment. Yung una, tama na siguro yun sa interpretasyon na kung nirefer na ito sa Committee on Justice at hindi sinunod ng Committee on Justice yung due process, hindi binigyan ng pagkakataon madinig yung panig ng nasa sakdal. Walang due process. Pero merong second mode eh. Yung paragraph 4, sinasabi doon na pagka yung verified impeachment complaint, ipinail ng at least one-third. Maliwan na sa Constitution yun. At least one-third
of all the members of the House of Yeah. Representatives, yun na mismo ang magko-constitute ng articles of impeachment. Wala sinasabi doon sa saligang batas na kailangan i-observe yung due process. Aha. Effectively, parang waive yung due process. Pati yun, sinabi ng Korte Suprema, kailangan madinig yung panig ng nasasakdal, Mhm. kailangan may due process. Medyo ika nga, yun na siguro yung sinasabi ni Justice Carpio na nag-overreach. Mm-mm. Kasi effectively, inamend ng Korte Suprema sa ruling nila yung Constitution. Mhm. Kasi nga, bakit pati yung sasaklawin ng due process? Maliwanag naman na yun ang second mode, that's another mode of transmitting the articles of impeachment. Mhm. Wala na nangyayaring pagdinig sa Committee on Justice. Ang nag-file na ng articles of impeachment sa Senado, yung at least 1/3 Mm-mm. na pumirma, sila na mismo nag-file Yeah. At hindi Yun ang sinasabi sigurong overreach. Oo, At ang isa pa, sa observation nila, although ako hindi naman ako sobrang sang-ayon doon, sinasabi nila na yung action ba ng pag-archive, ito na yung parang nag-constitute na merong mag-set in na yung 1-year bar rule. Ano yun? Debatable yun. Kasi ang initiation ng 1-year bar rule, nag-initiate ito pagka once na-refer ng speaker sa Committee on Justice yung impeachment complaint para itry, doon na magbibilang ng 1 year.